Makinig ang mga Filipino senior citizen. Ano ang gagawin kung lumipat kayo ng ibang lugar tapos nakarehistro na kayo sa NCSC database? Ano ang mangyayari sa dati ninyong address? Pwede pa ba? Applicable pa ba sa NCSC yung bagong address ninyo? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Heto, isang katanungan na naman mula sa ating Facebook Messenger. Ito talaga yung kagandahan kung sa Facebook Messenger ko po kayo magtatanong mga ka-vlog sapagkat masasagot at makikita ko talaga ang mga mensahe niyo. So ito, mula sa ating Facebook Messenger, may katanungan hinggil sa registration ng NCSC database. Mula po ito kay Sir Eddie Bernabe. Ayan. So ang tanong niya po, actually, nag-register na siya sa NCSC database. No, ang kanyang dating address ay ang naka-address sa registration sa database ay Caloocan City. Ang problema niya ngayon, lumipat kasi sila sa Silang Cavite. So ang tanong niya, ano ba ang mangyayari? Papaano na yung address niya? No? Ano na ba ang gagawin doon sa registration? Aling address yung gagamitin niya? So, yun po yung katanungan ni Sir Eddie Bernabe. Well, anyway, no, sa mga ganito pong mga sitwasyon, sa mga ganitong kapariho po na problema, no, ni Sir Eddie Bernabe, na halimbawa po, pag-register nyo po sa NCSC database, yung address po na nakaregister doon ay hindi na po yun na-address yung tinitirhan nyo ngayon kasi lumipat kayo, no? Whatever the reason kung bakit kayo lumipat ng address, no? Ng barangay or ng LGU. So, ang gagawin nyo po mga ka-vlogs, no? Ang mangyayari kasi niyan, actually walang problema yan, no? Kahit naman ang address nyo noon, halimbawa sa Manila, tapos lumipat kayo ng Cebu, no, walang problema yan. Hindi po yan nakaka-apekto sa registration nyo sa NCSC database, no? Yun pa rin po yun. Kasi, ang mangyayari niyan, kahit bago yung address ninyo, pag nagkakaroon na po ng transition from DSWD to NCSC, hopefully by next year, no, ay magkakaroon po yan ng rollout, no? Magkakaroon din po yan ng update na tawag nito na census per LGU. So, malalaman kung sino yung mga transferees, malalaman kung sino po yung mga nag-change in address, no? So, wala po yung problema, wala po yung epekto sa registration sa database ng NCSC. Una po yun. Pangalawa, meron tayong dalawang option, no? Pangalawang option. Kung gusto nyo talaga na yung bagong address nyo na ang papasok sa registration ng NCSC database, ang gagawin nyo, pwede po kayong magpa-register muli sa NCSC database. No? Yes, pwede po. No? Kasi change in address naman po yan or pagbabago ng address. So, pwede po kayong mag-register na muli. No? Para kung gusto nyo talaga na yung gagamitin nyo na ng address, yung current, yung bagong address ni talaga na tinitirhan ngayon. So, yun po yun, Sir Eddie Bernabe, no? Kung kayo po noon ay sa Caloocan, nakaregister, no? Tapos na yun, nasa Silang Cavite na po kayo, pwede kayo mag-register ulit, ha? And sa mga senior citizen dyan na pareho po ang sitwasyon dito kay Sir Eddie Bernabe na lumipat po ng ibang lugar, ganun din po ang gagawin nyo. Dalawang option po yun. Una,
hayaan nyo na sa database ng NCSC kasi wala naman po yung effect, no? Kasi magkakaroon ngayon ng update census next kung mayroon ng translation from DSWD to NCSC para malaman kung mayroon bang mga changes in address. Pangalawa, yun nga po, pwede kayong mag-register uli. So, ganun lang po yun, mga senior citizen. Kaya naman sa mga senior citizen na kapanood sa video na to, meron ba kayong ganitong senaryo? Meron ba kayong ganitong sitwasyon? Kagaya ni Sir Eddie Bernabe? Lumipat din po ba kayo ng ibang lugar at nakaregister na kayo sa NCSC database? Susundin nyo lamang po yung ating dalawang option na binigay mga Filipino senior citizen. Shoutout nga pala sa nagtanong sa ating episode na ito, no, kay Sir Eddie Bernabe all the way from Silang, Cavite. Ayan, kumusta po kayo dyan? Mga taga Silang, Cavite. So, ulitin ko, maganda talaga na kung meron kayong mga katanungan regarding senior citizen, mga pensyon nyo, mag-direct po kayo na mag-message sa aking official Facebook page Messenger. No? Nasa description po ang link ng aking official Facebook page para masagot ko ng diretso po ang inyong mga katanungan, mga ka-vlogs. Gaya nito, no, ni Sir Eddie Bernabe. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwede po. I-click nyo lamang ang ating join button na nasa baba pa rin. Mamili kayo ng mga perks, mga ka-vlogs. Sana yung naging gabay ang video na to. Kahit paano na pag-uusapan natin, nasagot ko po ang inyong mga katanungan na may kinalaman po sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn na ng notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga tanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel. Pawang katotohanan at lahat totoo lamang.